Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago at saka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So, pasensya na kayo sa background natin, ano? So, sinikap lang natin na magkaroon ng content kasi magdadalawang araw, magtatatlong araw na wala tayong nagawa kahit na isa. So, itong background natin ay, ayan, maulan kasi dito sa area namin, kaya ganun. May naririnig kayo na parang tumutulo, ano. So, punta tayo dito sa katanungan ng isang viewer natin. Shout out kay Mr. Magsino Eternal. Yun yung pangalan niya na nag-appear doon sa comment section, ano. Magsino Eternal. At ang kanyang tanong ay kung saan ba raw nakalagay yung bias transistor ng OCL or SOCL 504 amplifier. Okay, pero bago natin sagutin yan, shoutout muna tayo sa ating kaibigan na matagal na nating taga-subaybay dito sa YouTube channel, pati sa FB page natin. Shoutout, sir, kay Mr. Kenneth Roscales. Okay, so ito na. So para sa iyo, sir, Mr. Magsino Eternal, ang ang OCL 504 ay hindi gumagamit ng bias transistor. So hindi po lahat ng amplifier types ay gumagamit ng bias transistors. Yung iba ay mga basic lang na diode ginagamit para ma-adjust yung bias voltage. Tapos trimmer, o kaya yung resistor as a voltage divider. So yun yung mga madalas ginagamit. So napakaraming type ng biasing. Umaabot siguro, iwan ko kung 11 o 12, basta mahigit 10 yung type ng biasing. So dito, dahil nga wala na tayong 504 na gamit na natin sa customer, ito ipapakita natin. Meron tayo dito ang isang type din na nagiging content na natin ito dati. Isang 30 watts per channel na amplifier na ginawa natin, in-upgrade natin up to 100 to 150 watts, Ayan. So ito, hindi rin to gumagamit ng bias transistor. Pero huwag kang umasa na porket walang nakalagay dito malapit sa heatsink na transistor ay wala na siyang bias. Kailangan mo pa rin pag-aralan, silipin yung circuit. Dahil yung iba, hindi nakalagay dito yung kanilang mga bias transistor dito banda. Nandito lang sila sa kanilang malapit dito sa mga driver, at saka sa input section. Dito lang siya malapit. Pero makikita mo, meron siyang sariling heatsink na nakakabit, nakasaklob. Yan. So kapag nakakita kayo ng ganon, pwedeng yan yung isa sa mga bias transistor. Okay? So dito ito, para may pakita natin sa mga hindi pa alam, kung nasaan ba dito yung tinatawag na bias transistor. So ito yung bias transistor natin. Ito yung sa isang channel, ito naman yung sa kabila. Ayan. So, circuit ng 735, i-restore pa natin to. Ayan, kung makikita nyo, puro kalawang na. Tapos yung tagas ng filter capacitor, ang lalaki na. Ayan. So, affected na halos lahat ng Ayan, kailangan pa nating paliguan yan. Tapos, subukan natin i-restore kung mapapagana pa natin. Pero hindi natin maipapangako sa may-ari. Dahil hindi naman lahat ng unit ay nagagawa po natin. Ayan. So, ito yon. Ito yung kinatawag na bias transistor. Kailangan nakadikit ito sa heatsink dahil nga nag-iinit din to. Nag-iinit din. Minsan, katulad nito, ito wala. Minsan ito kasi, mas mainit pa kasi driver. Tapos yung iba naman, kailangan nakalagay dahil itong ginagamit nila na bias transistor ay masyado ding maliit. Kaya kailangan nakadikit lagi sa nito, sa heatsink. At gumawa tayo ng schematic diagram, yung driver stage ng
tinatawag na OCL 504, tsaka yung driver stage ng amplifier na gumagamit ng bias transistor. So sa basic amplifier stages, sa basic amplifier, tatlo lang yung stages. Input, driver, tapos output. Doon naman sa mga tinatawag na cascade or cascoded amplifier, maraming stages yun dahil multi-stage amplifier ang tawag doon. Mula sa output ng isang amplifier, kabit naman sa isang amplifier. So, marami. Yung ibang klaseng may mga error amplifier pa nakakabit, mayroong mirror amplifier. So, marami. So, ito yung sa OCL 504 ay basic amplifier lang to ng class AB. Okay? So, ito ngayon yung sa 504. Itong driver ng 504, okay, na hindi gumagamit ng bias transistor. Tapos ito naman yung isang driver ng amplifier na gumagamit ng bias transistor. So titingnan natin ng maigi Ayan, so ito yung BES, yung voltage amplifier. Ayan. So yung yung voltage amplifier stage, yan din yung tinatawag na driver stage. Ayan, sa iba. Yung sa iba talaga naka-specific, nakahiwalay, pero kasama pa rin yan sa driver stage. Dito naman sa kabila ito. Ito yung driver stage niya. Okay? So kung makakita kayo ng ganito, pwede niyo naman kahit na itong sa kahit na itong sa 735. Pwede niyo tingnan kung saan papunta tong driver, kung saan siya nakakabit. So itong natin, itong bias transistor ay diyan niya nakakabit. Dito sa driver at sa dalawang pre-driver. Nasa gitna siya. Ayan Okay? So ito yung i-stabilize ng bias voltage ng output transistor natin. Ito. Yan siya. Okay? So tingnan nyo ng maigi. Kung ikukumpara natin dito, so ginagamit nito dito sa kanyang driver, 3 transistor lang. Ito, 4, pang-5 yung nasa gitna. Yung tinatawag na bias transistor. So ito yung bias transistor sa ganitong circuit. Yan, mapapansin nyo. Yan siya. Yung kanyang collector papunta sa collector, NPN yung ginagamit nito, kaya yung collector niya papunta sa collector ng PNP. Tapos yung kanyang emitter naman papunta sa collector ng NPN, pre-driver transistor. Yan. Okay? So, yan lang. Sana makuha mo sir. Ulitin ko, dapat tandaan natin na hindi po lahat ng amplifier ay gumagamit ng bias transistor. So, nagdidepende po yan sa configuration ng amplifier circuit. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo. So, maraming salamat. God bless at bye-bye.